Ipinaintindi sa akin ni mama na ampun ako at hindi siya ang nanganak sa akin pero ayaw kong maniwala. Mahal na mahal ko kasi sila yung mga nagpalaki sa akin pati mga anak nila na mga kapatid ko. Pero noong tumungtong na ako ng high school ay tumatak na sa isip ko na totoo pala hindi pala talaga nila ako totoong anak. Iba kasi ang mukha ko, hindi ko sila kamukha. Simula noon ay na-realize ko na totoong ampun lang ako. Palagi akong umiiyak kapag mag-isa lang ako o bago ako matulog. Iniisip ko na sana totoong anak na lang nila ako at totoo ko sana silang kapatid. Kaya minsan ay napapatanong ako kung bakit ganito ang ginawa ng totoo kong magulang. Kaya tinanong ko kay mama kung paano ba nila ako nakuha, hindi naman pala ako iba sa kanila. Dahil kamag-anak pala ni mama ang totoo kong nanay at ang tunay ko namang tatay ay may pamilya pala siya. May legal na asawa pala ang biological father ko at siya ang nagbigay sa akin kay mama. May mga kapatid daw ako sa biological father ko at meron din ako mga kapatid sa biological mother ko. Naging addictus benedictus daw ang aking biological mom kaya kailangan kong ipamigay dahil hindi niya ako kayang alagaan. May mga kapatid pa daw ako sa nanay ko na ibinenta kaya laking pasalamat ko na dito ako napunta kila mama dahil sobrang babait po talaga nila. Hanggang sa nakagraduate na ako ng high school at pumunta kami ng probinsya, dito na rin ako nakahanap ng trabaho. Hanggang sa isang araw na may tumawag sa akin at nagpakilala siya bilang kapatid ko at nag-usap kami na magkita. May asawa at anak na pala siya, mas bata siya sa akin. Ako ay 24 at siya naman ay 23. Tuwang-tuwa ako dahil alam ko na ang pakiramdam na makasama at makausap mo ang totoo mong kapatid. Pero may kurot pa rin sa puso ko dahil iniisip ko na sana magkakasama na lang kaming lumaki. Nasabi ko rin sa kapatid ko na naririnig ko ang tungkol sa kanya kung nasaan ba siya kaya sumama ang loob niya sa akin. Alam ko naman daw pala kung nasaan siya, bakit hindi ko man lang daw siya pinuntahan at magpakilala. Ganon din po ang sinabi ng mga ate at kuya ko sa biological father ko kaya wala po ba talaga akong puso? Dahil hindi ko man lang naisipan o gawin na hanapin ang totoo kong mga magulang pati na rin ang mga totoo kong kapatid. Totoo naman kasi ang mga sinabi ng kapatid ko na hindi ko talaga naisipan na hanapin sila dahil sobrang sama ng loob ko sa mga magulang ko. Dahil kung sana ay inayos lang nila o nilabanan nila ang pagiging adik sa droga, hindi sana ako makakaramdam ng ganito. Ngayon ay makikipagkita ako sa mga totoo kong kapatid pero hindi ko pa rin binabanggit kaila mama at papa dahil natatakot ako na baka kapag nalaman nila na may communication na kami ulit ay baka mag-iba ang tungo nila sa akin. Lalo na yung mga kapatid ko na anak ng mga nag-ampon sa akin dahil napamahal na po talaga ako sa kanila. Ako po ang tumayong panganay sa kanila dahil 13 years na daw po ang kanilang pagsasama pero hindi pa sila nagkakaanak. Pero simula nang inampon nila ako ay nagsunod-sunod na po ang pagbubuntis ni mama. 6 na po kami magkakapatid kaya hanggang dito na lang Ate Charis. Kaya ang tanong ng ating letter sender ay dapat niya daw bang sabihin sa kanyang pamilya na magkikita na sila ng mga tunay niyang kapatid. At para sa akin naman ay oo dahil kahit papano meron naman siguro silang karapatan na malaman na magkikita na kayo. Ikaw na rin yung may sabi na napakaswerte mo sa pamilyang umampon sa'yo dahil sobrang babait nila kaya sigurado maiintindihan nila. At kung sakaling dumating yung panahon na nag-iba nga yung pakikitungo sa'yo ng mga kinilala mong kapatid, wala na tayong magagawa doon pero at least naging honest ka.